Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago mo po ako sa pangalang Joshua. Sa kasalukuyan, nasa gitnang silangan ngunit hindi ko na po babanggitin kung anong bansa. Bagamat ang perang ginagamit dito ay reals, ngunit Tito Makoy, alam mo naman, 4 na bansa ang gumagamit ng reals. Ang kwento ko, Tito Makoy, nag-umpisa noong maghanap ako at lumipat ng bahay. Galing sa company villa patungo sa pagli-live out ko, kaya kinakailangan kong maghanap ng bahay na mauupahan. Simpleng bahay lang, Tito Makoy, ang hinahanap ko, basta gusto ko lang na mag-isa ako sa flat. Kasi noong panahon na iyon, kumukuha ako ng master's degree online. Meron akong nahanap na isang flat for single, isang silid tulugan, may kusina at banyo. Luma na ang gusali ngunit hindi naman yung lumang-luma na. Ang kagandahan dito, mababa lang ang renta kaya kinuha ko na. Noong araw na tiningnan ko ang bahay, ang anak ng may-ari ang umalalay sa akin. Tatawagin ko siya sa pangalang Dali. Di gaanong naglalayo ang edad naming dalawa, kaya naging maganda ang aming usapan. Mabait siya, palibhasa nag-aaral sa US kaya naging casual ang usapan namin at magaling siyang mag-English. Naging pinal ang aming usapan noong araw na iyon. Kukunin ko ang flat at magbabayad na ako ng upa sa Makalawa. Pagkatapos ko, Tito Makoy, na magbayad, noong araw na pumunta ko upang maglinis, ihanda ang flat sa aking paglipat, si Dali pa rin ang nagbigay sa akin ng susi. Alam niyo po, hindi kaagad ako nakapag-umpisa ng paglilinis kasi itong si Dali naman talagang makwentong makwento. Mahigit 1 oras kaming nagkwentuhan ng kung ano-ano na lang. Palibhasa ang kanilang pamilya nakatira lang sa ground floor ng building kung saan ako nangungupahan. Kaya ganoon siguro. At maging noong pangalawang araw na pagpunta ko upang maglinis, nang mapagtanto ni Dali na naroon ako sa loob ng aking flat, muli na naman itong pumunta at nakipagkwentuhan sa akin. Alam mo, Tito Makoy, natutuwa ako sa kanyang pakikipagkwentuhan sa akin, ngunit sa ibang banda naman, apektado ang aking paglilinis ng bahay kasi hindi kaagad ako nakakapag-umpisa. At noong tuluyan na akong lumipat, Tito Makoy, napapatambay madalas sa bahay itong si Dali. Noong panahon kasing iyon, Tito Makoy, summer vacation sa US, kaya umuwi siya at nagbabakasyon. Nalaman rin ni Dali na kumukuha ako ng master's degree online. Sa palagi-lagi niyang pagtambay sa bahay, naging magkaibigan kaming ganap. Naging casual sa kanya ang tumatambay sa bahay kung nasa bahay ako. At sa madalas niyang pagpunta sa bahay, nag-umpisa na ring magustuhan niya ang mga pagkaing Pinoy na binibili ko sa supermarket. Gaya ng boy bawang, skyflakes at maging ang pandesal, Tito Makoy. Gustong gusto niya ang lasa ng pandesal. Nalaman ko rin na kumukuha pala ito ng information technology. Ang kanyang concentration ay cyber protection. Isang araw, pumunta na naman siya at pagdating niya sa bahay, nakita niyang meron akong ginagawa online. Ito'y kaugnay ng aking pag-aaral ng master's degree online. May isang bagay, Tito Makoy, na nagpaturo ako sa kanya sa computer. Information technology ang kanyang kinukuha kaya alam na alam kong alam niya ang itatanong ko sa kanya. Itinuro niya iyon sa akin. Umupo siya sa tabi ko sa harap ng desktop. Alam niyo po, swak na swak ang kanyang itinuro sa akin. Pagkatapos kong makuha ang kanyang itinuro sa akin, nagpatuloy ako sa aking ginagawa, nakaupo sa harap ng desktop. Si Dali naman, nakaupo ito katabi ko. Nagkikwento-kwentuhan kami habang mayroon akong ginagawa at paminsan-minsan nga tumitigil din ako kasi nagkikwentuhan kaming dalawa. Kaya lang, Tito Makoy, nung oras na iyon napansin kong umakbay sa akin itong si Dali. Hindi niya inaalis ang kanyang kamay sa balikat ko. Hanggang sa tinawag siya ng kanyang ina sa cellphone, umalis ito, noon niya lang inalis ang kanyang kamay sa balikat ko, Tito Makoy. At mula rin noon, ilang araw na hindi siya pumunta sa bahay. Marahil meron itong ginagawa, naging busy, kaya hindi siya tumambay ng ilang araw. Subalit, Tito Makoy, dumating ang Huwebes na gabi, tumawag siya sa akin. Inaalam niya kung nasa bahay ako.
At nang sabihin ko sa kanya na nasa flat ako, muli na naman siyang umakyat. Pagkasarado ko Tito Makoy ng pintuan ng aking flat, binati ako ni Dali. Yung usual na pagbati nila, yung yakap. Ito ang ginawa niya sa akin. Sa panig ko Tito Makoy, alam niyo po nag-aalangan ako kung yayakap din. Kaya lang Tito Makoy, alam niyo na po, sa kanila, natural ang pagbati sa mga taong malalapit sa kanila, yung yayakap. Iniisip ko noon na kung hindi ako yayakap din sa kanya, sasama ang loob nito. Alam nyo na po, sensitibo sila pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya kahit na nag-aalangan, yumakap din ako sa kanya yung yakap ng pagbati sa isang kaibigan at sa isang bisita. Kaso Tito Makoy, napansin ko noon na ang kanyang pagkakayakap sa akin yung yakap na higpit talaga. Tapos Tito Makoy, maidagdag ko nga pala, ang kanilang pagbati kasabay ng pagyakap ay yung kumbaga sa atin yung beso-beso, sila naman face to face nga yan kaso yung ilong ang magkadikit. Yan ang kanilang normal na pagbati. Kaso Tito Makoy, sa kaso ni Dali, hindi iyon ang kanyang ginawa. Sa halip, diretsahan siyang humalik sa labi ko Tito Makoy. Buti na nga lang at noong oras na iyon, nakapagsipilyo na ako kasi tapos na akong kumain ng hapunan. Kaya hindi nakakahiya Tito Makoy kasi alam kong hindi malangsa ang amoy ng aking bibig. Kaso nga, nagulat ako sa kanyang ginawa. Ngunit Tito Makoy, aaminin ko rin sa iyo na may kakaibang kasiyahan akong naramdaman noong humalik siya sa aking labi. Ngunit sa kabila noon Tito Makoy, hindi ko ito gaanong binigyan ng pansin. Ito nga palang si Dali Tito Makoy, gwapo, malinis sa katawan at westernized na siya. Gaya ng dati may ginagawa nga ako sa computer, nagkikwentuhan kaming dalawa at muli na naman siyang tumabi sa akin. At makalipas ang ilang saglit ng kanyang pagtabi, muli na naman itong umakbay sa akin Tito Makoy. At ang napapansin ko, habang tumatagal, ang kanyang kamay ay kung saan-saan na nakakarating sa katawan ko. Hindi ako pumapalag Tito Makoy at hindi ako nagsasalita. Napabuntong hininga ako kasi nakikiliti rin ako Tito Makoy sa kanyang ginagawa. Marahil dala siguro kanina ng pagyayakapan namin noong dumating siya dito sa flat. Alam niyo po, humalik siya sa akin. Hindi pa rin ako pumalag. At dahil doon siguro iniisip niyang pwede kaming mag-advance sa ibang bagay. Pagkatapos niyang humalik sa pisngi ko Tito Makoy, sumulyap ako sa kanya habang ang kanyang kamay ay patuloy pa sa paglalakbay. Ang kanyang itsura Tito Makoy, kitang-kita ko, namumungay ang kanyang mga mata. Ngumiti ito sa akin. Ngunit alam niyo na po yung ngiting naglalandi. Muli akong napabuntong hininga. At dahil doon Tito Makoy, hindi na siya nag-atubiling muling humalik sa akin at sa pagkakataong ito, hindi na sa pisngi ko kundi sa labi ko na siya humalik. Ewan ko po ba Tito Makoy bakit natangay ako sa kanyang ginawang iyon. Marahil dala ito ng dyan sa Pilipinas noon. May karanasan din ako Tito Makoy kasi meron akong naging benefactor na isang negosyante. Lalaki rin, nagtatago. Lalaking lalaki siya kung kumilos ngunit nagtatago at naging benefactor ko nga siya. Kaya hindi bago sa akin ang ganitong tagpo na ginagawa ni Dali. Si Dali naman Tito Makoy, gwapo ito kung kagwapuhan ang pag-uusapan natin. Kayumanggi ang kulay ng kanyang balat, mabuhok sa braso at sa katawan. Bukod pa dyan Tito Makoy, isipin nyo na lang ang Arab size. At bumulong sa akin si Dali, sinabi niyang gusto niya raw ako. Diretsahan Tito Makoy, walang paligoy-ligoy. Sa bagay nga Tito Makoy, hindi naman ako nagtataka kasi gwapo rin naman ako Tito Makoy, hindi sa pagmamayabang. Kaya nga nagkaroon ako ng benefactor dyan sa Pilipinas noon na negosyante, gwapo rin. At ngayon sa sitwasyon namin ni Dali, sadyang mabilis at malakas ang agos ng nabuhay na pagnanasa namin pareho. Nagtuloy-tuloy na kami Tito Makoy hanggang sa natagpuan ko na lang na magkatabi na kami sa aking
tulugan. Ewan ko ba Tito Makoy kung bakit tila nawala ako sa aking pag-iisip. Gumagalaw ako Tito Makoy na tila lutang na lutang. Lalo na ngayon, tuwing tititigan ko itong si Dali. Kung titingnan ko ang kanyang labi Tito Makoy, parang labi ni Val Kilmer. Marahil Tito Makoy, kilala mo si Val Kilmer, ang isa sa mga sikat na aktor sa Hollywood. Ang kanyang itsura Tito Makoy, good kisser itong si Val Kilmer. Ganyan na ganyan ang itsura ni Dali. Dahil yan, wala nang nakapagpigil pa sa amin. Naganap ang isang matamis na bagay hanggang sa maluwalhati naming naitawid ang tawag ng aming pakiramdam. Itong si Dali nakangiti sa akin noong matapos kaming dalawa. At mula noon, halos gabi-gabi na siyang umaakyat sa flat ko. Maging ako rin Tito Makoy, lagi-lagi na akong naghihintay sa kanya na kumatok sa pintuan ng aking flat. Alam niyo po, dahil sa nangyayari sa amin, sumagi pati sa aking isipan na ang swerte ko, tamang-tama ang bahay na nahanap ko. Nagtagpo ang landas naming dalawa ni Dali. Gusto niya ako at gusto ko rin siya Tito Makoy. Kaya lang Tito Makoy, ang malungkot na bahagi nito, ang aming matamis na samahan, kinakailangang maputol kaagad sa maiksing panahon lang. At kinakailangan ring matigil ang aming ginagawa. Kasi kinailangan niyang bumalik na muli sa US upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral doon. Nung araw ng kanyang pag-alis, kapwa kami nalungkot sa isa't isa Tito Makoy, nalungkot sa paghihiwalay naming dalawa. Ilang araw bago ang due date ng pagbabayad ko ng upa, kumatok sa flat ko itong si Abu Sultan. Si Abu Sultan Tito Makoy ay ang ama ni Dali. Pumunta siya sa akin upang ipaalala ang pagbabayad ko ng upa, ilang araw na lang ang nalalabi. Pinatuloy ko siya sa loob ng aking flat, nagkwento-kwentuhan kami at dito ko rin nasaksihan na mabait naman itong si Abu Sultan, kagaya ni Dali. Alam mo Tito Makoy, maganda ang naging takbo kaagad ng kwentuhan namin. Panay papuri sa akin itong si Abu Sultan. Tumigil ako sa aking ginagawa, magkaharap kami nagkikwentuhan, malapitan lang. Palibhasa Tito Makoy, ang receiving area ng aking flat ay nasa silid tulugan ko na rin. Malaki kasing silid ito. Naglagay na lang ako ng isang maiksing sofa na upuan kung meron akong bisita. Tapos Tito Makoy, meron akong desk chair. Ito ang upuan ko sa computer. Nagtatawanan kaagad kami nitong si Abu Sultan kahit na ngayon pa lang kami nagkausap. Kasi Tito Makoy, magaan siyang kausap. Wari ko nga, si Dali rin lang ang kausap ko. At bilang respeto Tito Makoy, tuluyan akong tumigil sa aking ginagawa sa computer. Humarap ako kay Abu Sultan. Nagkikwentuhan kami nakaupo, ngunit malapitan lang kasi ang receiving area na aking ginawa ay maliit lang naman. Nung oras na iyon Tito Makoy, naka-short lang ako at naka-t-shirt. Kaya lantad na lantad ang binti ko na walang balahibo sa balat. Sa aming pagkikwentuhan Tito Makoy at sa aming pagtatawanan, tinapik ako ni Abu Sultan sa aking hita. At ang kanyang pagtapik Tito Makoy, hindi niya kaagad inalis ang kanyang kamay. Alam niyo po, nung ginawa niya iyon, muli ko na namang naalala ang kanyang anak na si Dali. Noong araw na magbabayad ako, tinawagan ko si Abu Sultan at pumunta siya sa flat ko upang kunin ang bayad. At gaya noon, kwento-kwentuhan kami. Tito Makoy, matapos kong maiabot sa kanya ang bayad ng aking upa at pagkatapos kong mapalagda siya, yung nagpapatunay na binigyan ko na siya ng 6 na buwang upa na naman. Alam niyo po kung ano ang ginawa ni Abu Sultan? Ibinalik niya sa akin ang 200 reals. Discount daw iyon. Ako naman Tito Makoy, tuwang-tuwa at nagpapasalamat kasi malaking bagay na ito. Alam niyo po, ang 200 reals na yan, sapat na yan sa pang 2 linggong pagkain ko dito sa flat. At bilang pagpapasalamat sa kanya at dahil nga nagiging masaya na naman ang aming kwentuhan, nagtimpla ako ng tsaay.
dahil alam kong medyo matagal-tagal pa ang aming kwentuhan. Alam nyo na po, wala akong maliit na mesa na pwedeng paglagyan ng tasa ng tsaay, kaya ang upuan ko kung nagko-computer ang inilagay ko sa harapan namin upang lagyan ng tasa ng tsaay. Tapos, umupo ako sa maiksing sofa katabi ni Abu Sultan. Tuloy-tuloy ang aming kwentuhan, tuloy-tuloy ang aming masayang tawanan. At kasabay na naman yan, Tito Makoy, muli na naman siyang napatapik sa hita ko. Mas madali nga ngayon kasi magkatabi kami, maliit at maiksi lang naman ang sofa. At kagaya nung isang araw, hindi niya inalis ang kanyang kamay habang nagsasalita siya. Nakahawak ito sa aking hita. Tapos Tito Makoy, naramdaman kong pinisil niya ang aking hita. Nagsalita ito, "Ang kinis naman ng binti mo." Ito Tito Makoy ang wika niya sa akin at muling pinisil ito ng pahipo. Hindi lang ako umimik. Kaya lang Tito Makoy, noong tingnan ko siya, nakita ko sa kanyang harapan na gumalaw ang kanyang ipinagmamalaki. Pwede talagang maipagmalaki kasi malaki. Aninag na aninag ko kasi sa suot niyang tob na manipis lang ang tela at ang kanyang pantalon na puti na manipis din. Marahil Tito Makoy, alam mo kung ano ang itsura ng kanilang damit kasi madalas ka rin sa Middle East. Alam niyo po, noong makita ko iyon, hindi ako nakakibo at hindi rin ako gumalaw. Habang unti-unting nagiging agresibo itong si Abu Sultan. Hanggang Tito Makoy sa hinila niya akong bigla at hinalikan niya ako sa aking labi. Ako naman Tito Makoy, dahil sinabi ko na sa iyo na meron akong karanasan at hindi na bago sa akin ito, madaling nagliyab. Kaya hindi ako pumalag. Ewan ko ba Tito Makoy? Kasi gumante ako sa halik ni Abu Sultan. Alam nyo kasi Tito Makoy, itong si Abu Sultan, gwapo. Kahit na may edad na Tito Makoy, nasa mid-50s na siya, ngunit makisig pa rin, malakas at aktibong-aktibo pang masyado itong si Abu Sultan. Gaya kay Dali, natagpuan ko na lang ang sarili ko. Magkatabi na naman kami sa tulugan ni Abu Sultan, nagsasaya. Ewan ko ba Tito Makoy bakit noong inaya ako ni Abu Sultan patungo sa aking tulugan, parang gumagalaw ako, naglalakad na nakalutang, wala sa aking katinuan. At sa ngayon Tito Makoy, sa pribadong oras naming dalawa ni Abu Sultan, mas gusto ko siyang gumawa kaysa kay Dali. Mas marami siyang alam na dapat gawin. Ang kanyang mga alam na gawin Tito Makoy ay naging dahilan upang tuluyan na naman akong malunod sa agos ng pangyayari. Tuloy Tito Makoy, sa hindi inaasahang pangyayari ang pagbabayad ko noong araw na iyon, natuloy kami sa isang matamis, masaya at maligayang sandali dito sa loob ng aking flat. Umalis itong si Abu Sultan na merong kakaibang ngiti sa kanyang mga labi at nababanaag ko ang tuwa sa kanyang pagmumukha. Alam niyo po kung ilang beses pa itong payakap-yakap sa akin bago siya lumabas ng flat. Ito na ang naging umpisa ng palagi-laging umaakyat sa flat ko itong si Abu Sultan upang magsaya kaming dalawa. Sa isang linggo Tito Makoy, minsan 2 o 3 beses siyang pumupunta sa aking flat. Kaya ang simpleng pagsasaya noon, nauwi na sa seryosong ugnayan naming dalawa. At sa pagpapatuloy ng aming ugnayan, bilang pakonswelo niya sa akin Tito Makoy, libre na ako sa pagbabayad ng tubig at kuryente. Ngunit Tito Makoy, alam niyo po, hindi lang dahil sa libreng tubig at kuryente ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy akong nakikipag-ugnayan kay Abu Sultan. Kasi Tito Makoy, sa huli naramdaman ko nang umiibig na rin ako sa kanya. At mas mahal ko siya kaysa sa anak niyang si Dali. Idagdag pa natin na wala ngayon si Dali, nasa US, at ang kasama ko ay itong si Abu Sultan. Alam niyo po, tuwing nasa pribadong oras kaming dalawa, alagang-alaga niya ako para akong isang sanggol na inaalagaan ni Abu Sultan. Alam niyo po, sa panig ko, ang tingin ko sa kanya ay isang ama na may kakaibang tinginan kaming dalawa. May kakaibang pagkakaunawaan.
Ang labo Tito Makoy, sa totoo lang hindi ko mailarawan kung ano ba talaga ang tingin ko sa kanya, kung ano siya sa akin, ama, kasintahan o hindi ko maintindihan Tito Makoy, at hindi ko mahanap ang tamang salita kung ano ang itatawag ko sa kanya. Basta Tito Makoy, mahal ko siya at mahal niya rin ako. Makalipas Tito Makoy ang magdadalawang taon, kinailangan kong umalis sa bahay nila. Lumipat kasi ako ng kumpanyang pinapasukan. Umuwi muna ako sa Pilipinas at pagbalik ko, ibang tirahan na sa ibang lugar. Malapit ito sa bagong kumpanya na aking pinapasukan. Alam niyo po, ang pag-alis kong iyon sa bahay ni na Abu Sultan, ang buong akala ko tapos na kaming dalawa. Ngunit makalipas ang ilang buwan, tumawag sa akin si Abu Sultan. Alam mo Tito Makoy, nanunuyong sinabi niya sa akin na namimiss niya raw ako. Tinatanong niya kung nasaan ang tirahan ko. Ako naman Tito Makoy, marahil talagang mahal ko itong si Abu Sultan, kaya kaagad kong ipinadala sa WhatsApp ang location ng aking flat. At alam niyo po, hindi nga inabot ng isang oras, nasa bahay na si Abu Sultan. Dala ng ilang buwan ang nakalipas, nagkawalay kami, hindi kami nagkita. Ngayon lang muli kaming nagkasama. Nakita ko Tito Makoy kung gaano siya talaga nangungulila sa akin. Hindi ko na ilalarawan kung ano ang kanyang ginagawa. Basta isipin nyo na lang po kung paano mo ipadama sa pribadong oras sa isang taong mahal mo ang pangungulila mong labis sa kanya. Maging ako Tito Makoy, ganoon din. Nangungulila at sabik na sabik ako kay Abu Sultan. Ilang oras ang ginugol niya sa bahay noong araw na iyon. Nanatili talaga sa flat ko si Abu Sultan ng matagal. Kaya Tito Makoy, hindi lang isang round ang nagawa namin. At dahil sa alam na niya ang bago kong tinutuluyan, ito ang naging ugat para muli siyang bumalik-balik sa akin. Regular ang kanyang pagpunta sa akin Tito Makoy. Ang pribadong bagay, ang aming matamis na ugnayan, nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Alam niyo po, walang linggong hindi siya pumupunta sa akin. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang aming pagmamahalan. Ewan ko ba Tito Makoy kung bakit? Alam ko lalaki ako, ngunit mahal ko siya na lalaki rin. Hindi na rin kumpleto sa akin ang linggo kung hindi siya pumupunta sa bahay. At alam niyo po, yung iniisip ko noon na pag natapos ko ang aking masteral course online, uuwi na ako sa Pilipinas for good. Ngunit ngayon Tito Makoy, aaminin ko sa iyo na tila mahirap ito sa akin. Hindi pa ako handang tapusin ko na ang ugnayan naming dalawa. At maging si Abu Sultan, nakikiusap rin sa akin na sana raw wag muna akong umuwi sa Pilipinas. Si Dali naman Tito Makoy, ang kanyang anak, mula nung umalis siya papuntang US upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, hindi na kami muli pang nagkita magpahanggang sa ngayon. Ngunit mas maigi ito kasi mahirap Tito Makoy. Kung magkikita kaming dalawa, sigurado akong uusbong muli ang aming pakiramdam. Sa bawat isa, uusbong ang aming ugnayan. Hindi pwedeng pagsabayin ko ang mag-ama kasi ang pangit Tito Makoy. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po kahit simple lang, piliin nyo at ibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa sumusubaybay sa mga kwentong iyong inilalathala, Joshua. Maraming salamat Joshua sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, wala akong masabi. Parang gusto ko na lang sabihin na no comment ako sa relasyon nyo. Sa bagay nga, tama yung iniisip mo na maigi na yang hindi na kayo muling magkita ni Dali. Kasi base na nga sa sinasabi mo, mahal mo pareho ang dalawa. Kaya hindi malayong maganap yung pagsabayin mo ang mag-ama. Hindi maganda. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, yung sinusundang upload nito, yung si Preston, ang kaibigan ng kumpare ko. Kakaunti lang naman ang nagpapa-shoutout at kakaunti lang naman ang comment doon. Kaya ang gagawin ko, yung lahat na nag-comment doon, isa-shoutout ko na lang. Kaya i-shoutout na natin ang ating kapatid na nasa Alcobar, Saudi Arabia, si Teodoro Arasola. Shoutout din sa kanyang mga kasamahan sa trabaho,
Ang kanila palang company ay Salim Al-Yami Company. Sa inyong lahat dyan, Teddy Arazola, ikaw at ang iyong mga kasamahan sa Salim Al-Yami Company, shout out at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Felipe Gorospi ng Italy. Itong si Ipe nagreklamo kay Gilmore na nakakabitin yung kwento. Alam nyo kasi re-upload yun. Ngunit alam nyo mga kaibigan, alam mo Ipe, may magandang balita kasi nung isang araw nakatanggap ako ng email mula kay Gilmore. Meron siyang update. Shout out din sa ating kapatid na si Boy Robles ng Batangas. Boy, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At i-shout out ko rin ang ating kapatid na Bicolano ito, ngunit ang pakakaalam ko na sa Cavite yata ito nakatira ngayon. Victor Bueno, Vic, shout out sa iyo at salamat na marami sa suporta. Yan, natututo na akong magsalita ng Bicol. Sa muli, Victor Bueno, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Adon Adon Vlogs ng Dubai, United Arab Emirates. Adon Adon Vlogs, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na nasa Alcala, Pangasinan, si Florentino Jimenez, Tino, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na nasa South Korea, si Joffer, maraming salamat at shout out sa iyo. Salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kababayan naman, ang ating kapatid na si CJ ng Chicago, Illinois, USA. CJ, shout out sa iyo at maraming salamat. At syempre shout out kay Beer for Love 6981. Itong nakakaaliw nating kasamahan, naaaliw tayo sa kanyang comment. Ang style ng kanyang pagsusulat ng comment. Bear for Love, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid, isa ito sa mga hinahanapan natin ng forever, si Dominador Patawaran. Dom, shout out sa iyo at maraming salamat. Shout out din kay Severino Pabo ng Isabela. Itong si Seb, kung hindi ako nagkakamali, sa may Santiago, Isabela siya. Severino Pabo, Seb, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na nasa California, USA, Timothy Gonzales. Tim, shout out sa iyo at maraming salamat. Ingat palagi dyan sa Tati. At ang ating kapatid naman na si Chor, shout out sa iyo. Ito nga palang si Chor. May itinatanong ako sa kanya doon sa isang upload kung ano yung sinasabi niyang bana. Ayon kay Chor, ang bana ay tawag nila sa Ilocano ng isang uri ng halaman na Smilax species. Yang halamang ito ay vine at meron daw itong tinik-tinik. Ibig sabihin gumagapang, may tinik ito at maasim ang lasa ng talbos. Pwede raw itong kainin. Ngunit itong bana na iintriga talaga ako kung anong klaseng halaman ito kasi hindi ko mabisualize ang kanyang itsura. Basta ang sabi ni Chor, magaling ito, mabisa itong panlunas sa UTI. Ayon sa kanya, kinakailangan magpakulo, gawing tsaay, inumin mo at mabisa ito sa UTI. Kaso Chor, ang hinahanapan natin ng lunas ay ang karamdaman ni Dado na meron siyang erectile dysfunction. Mabisa ba ang bana sa erectile dysfunction? Kung sa bagay nga, kung mabisang panlunas ito sa UTI, alam nyo na po pag may UTI, malaki ang epekto ng UTI sa erection function ng isang bahagi ng ating katawan. Kaya lang talagang iintriga ako kung anong klaseng halaman ito, hindi ko mabisualize. Salamat sa iyo, Chor, sa pagbabahagi mo ng kaalaman at sa pag-share ng kung anong halaman ang pwede pang gawing panlunas sa UTI. Si Ralph Fernando naman, ang ating kababayan, ang ating kapatid, ang sagot niya doon sa tanong ko kung ano ang bana, ang sagot niya naman sa akin ay guyabano. Ang guyabano talaga mabisa rin niya na panggamot sa, ang alam ko sa UTI pwede rin yan. Kaso sa erectile dysfunction, ewan ko lang. At saka hindi kayo magtaka kung doon sa mga nakakabasa ng comment ni Ralph, ang bana ay guyabano. Alam nyo, ang bawat halaman sa atin sa kanya-kanyang lugar may kanya-kanyang pangalan. Ang guyabano siguro, ang shortcut ng pagtawag nila niyan ay
Bana o kaya sa iba naman Bano. Pag sinabi mong ganyan, maintindihan ng Kuya Bano ang tinutukoy. Raf Fernando, shout out rin sa iyo at maraming salamat sa pakikinig at tuloy-tuloy na suporta sa inyong lahat mga kaibigan. Maraming salamat po sa suportang inyong ibinibigay dito sa ating kwentuhan. Ngayon, sa mga hinahanapan natin ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Doon sa mga ngayon pa lang nakapakinig sa ating kwentuhan at naghahanap ng forever, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Ang ibig kong sabihin, seryosohang relasyon ang kanilang hinahanap, hindi yung hook up lang. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever ang ating kapatid na si Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra, si Alvin Santiago, Rodney Kerubin, JP Chulipa, Filmer Borromeo, si Felipe Gorospe at si Josel Tabuena. Naghahanap po sila ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli po sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat lang sa pinakahuling upload upang siguradong mababasa ko kaagad yan, masa-shoutout ko kayo kaagad. Kasi kung nasa lumang upload na, napakalaki ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. Mabasa ko man yan, masyado ng matagal. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat talaga sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy niyo akong sinasamahan dito sa ating kwentuhan. Ingat po kayong lahat at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.